Tayo pong lahat ay tumayo at buksan ang ating mga Biblia sa Acts 20 verses 7 to 16. At ito po ang sinasabi. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay ni Pablo, ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngalang Eutiko na mahimbing ang pagtulog at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba. Palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya. At siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. At kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Datapwat kami na nangauna sa daong ay nagsilayag na patungong Ason na doon namin inakalang ilulan si Pablo, sapagkat gayon ang kanyang ipinasya na ninanasan niyang maglakad. At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilula namin at nagsiparoon kami sa Metilin. At pagtulak namin doon, ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat At pagtulak namin doon, ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chiyo. At nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo, at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ang Epeso upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asya, sapagkat siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita. Makakaupo na po tayo. Si Luke the Evangelist ang ginamit ng Diyos na instrument para maisulat ang Book of Acts na ating pinag-aaralan. Siya ay inspired ng Holy Spirit nung siya ay nagsusulat. So siya at ang kanyang sinulat ay mula sa Diyos. Ang focus marahil ni Evangelist Luke sa ating text ay tungkol siguro dun sa pagkamatay ni Eutychus at ang pagkabuhay niya na maguli. Hindi po ignorante si Apostle Paul doon sa intriga na binibigay sa kanya ng mga mananampalataya, sapagkat sa mga panahong ito ay kinu-question ng iba ang kanyang pagiging apostol. Kaya naman sa narrative ni Evangelist Luke ay pinakita niya kung paano si Apostle Paul ay kinasangkapan ng Diyos at sinelyuhan niya upang ipakita na si Apostle Paul ay totoong isang apostol na pinili ng Diyos upang maging lingkod niya sapagkat may mga himalang ginagawa sa pamamagitan niya. Pero naniniwala ko na hindi lang tungkol kay Eutychus ang nais na ipakita ng Diyos sa mga talatang ating binasa, at subukan nating mag-reflect
sa mga talatang ito upang makita po natin kung ano yung iba pang mga katotohanan na pwedeng ituro ng Diyos sa atin sa mga araw na ito. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, we thank you once again for your holy presence in our midst. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama sa inyong harapan. Salamat po sa iyong presence. Salamat po sa iyong pagsama sa amin, Banal na Espiritu, sa araw na ito upang kami ay mag-aral lang yung salita. Dalangin po namin ang inyo pong pagtuturo po sa amin sa tekstong aming pag-aaralan ng iyong mensahe, Panginoon, para sa amin sa panahong ito. Puspusin niyo po ang inyong lingkod at gamitin upang mapagpala ang iyong mga anak ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So tingnan po natin kung ano po yung mga katotohanan na gustong ituro ng Diyos sa atin sa mga talatang ating binasa. Sa verse 7, mababasa po natin na ng unang araw ng Sanlinggo ng sila Paul kasama si Luke at iba pa mga misyonaryo ay nagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ito po ay pagtitipon ng mga believers doon po sa Troas. Na laman po natin last week na si Apostle Paul ay nasa kanyang third missionary journey at natapos ang kanyang misyon or paglalakbay dun sa Troas at ito ang ating sinusubaybayan po ngayon. Now, ito pong verse nito ay maaring pwedeng sagot dun po sa mga tanong natin tungkol sa Sunday worship versus dun sa mga kino-contest po ng Sabadista. Di ba? Ano ba talaga yung araw na dapat nating pagsamba? Sabado o Linggo? Now, nirerespeto po natin yung pananaw ng ibang religion kung sakaling sila ay sumasamba ng tuwing Sabado at nawa tayo rin bilang isang kalipunan ng Panginoon ay respetuhin din ng iba sa ating pagsamba tuwing araw ng Linggo. Pero ano ba yung tinuturo ng ating talata tungkol sa church gathering? Okay? Gusto nating malaman at matutunan kung ano yung tinuturo ng ating talata o sinasabi ng ating Diyos sa pamamagitan ni Evangelist Luke tungkol sa church gathering. Number 1, sa ating text ay makita po natin na nag-gather ang church ng Saturday night. Sabado po ng gabi, nag-gather ang church sa ating text. Sa ating talata, binanggit po doon ng unang araw ng Sanlinggo. Okay? Now, sa ibang mga translations, sa literal version, ang sinabi po on the first day of the Sabbaths. Sa Good News Bible, on Saturday evening. Sa King James Version, upon the first day of the week. At sa Amplified Bible ay now on the first day of the week, which is Sunday. Right? So bakit po magkakaiba po sila ng translation? Well, ang totoo, hindi po yan magkakaiba sapagkat alam na mga translators kung paano intindihin yung unang araw ng Sanlinggo sa panahon ng mga Hudyo or sa pananaw ng mga Hudyo. Alam nyo ba na yung Sabbath para sa mga Hudyo ay nagsisimula ng Friday night hanggang Saturday night. Okay, Friday 6 p.m. hanggang Saturday 6 p.m. Yun yung Sabbath day sa kanila. Alam niyo ba yun? Kung hindi pa, then alam niyo na ngayon. Alright?
Sa Matthew 28 verse 1, makita po natin doon na binanggit po doon yung kanilang paghati ng mga araw. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, si Mary Magdalene ay dumating at may dalang, at saka si Mary, yung other Mary, ay may dalang sepulchre, pabango na siyang dadalhin sana nila kay Jesus. That was Sunday, right? At yung Sunday na yon ay tinukoy na end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week. So yung binabanggit sa ating talata na unang araw ng Sanlinggo na nagtipon yung mga believers, it was Saturday night. Kaya sa mga preceding verses, makita natin meron silang lamps, di ba? Mga gasera. Sapagkat gabi nun. Okay? So, ang Saturday night sa mga Jews ay pagpasok ng Sunday. Kunyari, Sabado na ng gabi ngayon. Para sa mga Hudyo, yung alas 6:01, yun na yung Sunday. O natin? Sunday, Saturday night ngayon, for example, 6:01. Okay? Sa mga Hudyo, yung 6:01 ng Saturday, Sunday na yon. O natin? Right? Ngayon, kung sa calendar natin, itong pangyayaring ito na yung mga mananampalataya ay nagtipon-tipon, Saturday night ito. Kasi towards the beginning ng first day of the week. Okay? Toward the first day of the week. Right? At ang Sunday, na kung saan nagtipon yung mga believers, Saturday night sa mga Hudyo, ay tinawag din later ng early church na the Lord's Day. Kasi yung araw ito ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, pero yung araw ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, inabutan ni Mary, nung dalawang Mary yung na tanggal na yung bato, umaga na yon. Alright? Umaga ng Linggo. Si John the Apostle, nung pinahayag sa kanya ng Panginoon yung pangitain tungkol sa mga magaganap sa huling araw, sinabi niya na I was in the Spirit on the Lord's Day. Yung the Lord's Day para sa kanila, yun yung Sunday or Saturday night, 6:01 sa mga Hudyo hanggang Sunday, 6:00 ng gabi. Now, kung yung mga sila Apostle Paul, nung time na ito ay, di ba sabi doon sa last preceding verse po natin, sa verse 6, na 7 araw sila nagstay dito po sa Troas. Okay? So kung Sunday morning sila umalis, anong araw sila dumating? Sunday evening. Okay? Sunday evening. Tama ba? Hindi. Pagka Sunday AM sila umalis, Sunday AM din sila dumating. Okay? Para isang buong 24 hours. At ang Sunday morning sa kanila, pag umaga na ng Linggo, okay? Working day sa kanila yon, may pasok. Kaya, ano po yung ibig sabihin nito po sa atin? No? Ang ibig sabihin po nito sa atin, mahirap po tayo na maka-establish ng point na ang Sunday worship ay nangyari ng AM. Okay, di ba? Kasi may working day po nila yon. At umalis sila ng Sunday morning. Nag-worship sila dito ng Saturday night, kung sa calendar natin. Okay? Nalilito ba tayo? Nalilito ba kayo? Kasi iba yung araw iba yung sukat ng araw nila. Okay? Pag Sabado sa kanila, ang Sabado sa kanila, Friday night, 6:01 hanggang Saturday night, 6:00. Naka natin? Yun yung Sabado sa kanila. Friday night, Sabado na sa kanila. Di ba?
So pag Sunday, Saturday night, Sunday na sa kanila. Nangyari to ng Saturday night. Okay? Hindi Sunday morning. Alright? Okay. Now, so mahirap mag-establish dito sa text na ito na para sabihin natin ang worship ay nangyayari or ginagawa ng mga disciples ng Sunday morning. Sunday evening pwede, Saturday evening pwede pa. Yeah? So ano yung point natin? Ano yung sense nito? Ano yung sense? Well, hindi naman ibig sabihin kailangan natin na Saturday night mag-worship para lang masunod yung text na to, di ba? Pero pwede rin naman, di ba? Kung gugustuhin natin na Saturday evening tayo mag-worship at hindi rin masama yun. Pero hindi rin naman tayo pwedeng magsabi na, ay, dapat Sunday AM tayo mag-worship. Diba? Kasi yun yung pagising mo na umaga, si Lord agad ang unahin mo, hindi naman ganun yung nangyari dito. Diba? Kaya hindi tayo pwedeng maging dogmatic dun sa ating mga claims sapagkat wala tayong basihan dun sa ating mga claims kung Bible ang ating pag-uusapan. Pagka pinilit mo pa yung Saturday night na dun tayo mag-worship, pwede pa sapagkat ganito yung ginawa ng mga believers. Nakuha natin? So, ating isettle ang ating mga minds doon. So, hindi na tayo magkakaroon ng issue tungkol sa dapat Sabado ng Linggo ng umaga tayo mag-worship, walang panggabi. Hindi naman tayo pwede magsabi ng gano'n sapagkat hindi ganito yung nangyari sa early church. In fact, kung worship ang pag-uusapan, tuwing kailan nag-worship ang early church? Tuwing kailan? Araw-araw. Sa Acts chapter 2, di ba, nung first preaching ni Apostle Peter, 3,000 yung naligtas, araw-araw may naliligtas, at araw-araw sila ay nagtitipon to break breads. Para sila ay makinig sa teaching ng mga apostles, sila ay manalangin at papurihan ng ating Panginoon. So, hindi rin pwedeng maging dogmatic yung mga Sabadista para sabihin na Sabado lang sapagkat yung early church ay nag-worship every day. So, dapat pala, kung biblical tayo, di araw-araw tayong pupunta sa church para magsimba. Or araw-araw tayong mag-gather as a church to worship and honor God in our midst. Nakuha natin? Baka sakali lang kasi na may makausap tayong Sabadista, at least alam mo kung paano ipaliwanag yung salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagtanggol na Sabado ng umaga o Linggo ng umaga kasi hindi naman ganito yung nangyari. Dapat nga Sabado ng gabi. Di ba? Kung tutuusin na tayo ay magtitipon sa kanyang pangalan. Now, kung bakit naging prominent yung Sunday, bakit tayo nagwo-worship every Sunday, merong isang libro na sinulat ni Justo Gonzales na pinakita niya po yung brief history ng Sunday. At sinabi niya na itong linggo ay may typological significance sa mga mananampalataya sapagkat yung Sunday ay Resurrection Sunday or Resurrection Day. Ito yung araw na kung saan nabuhay na maguli ang ating Panginoon at sineselebrate ng mga believers yung muling pagkabuhay ng Diyos na ng Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. So as we come to church or as we gather as a church every Sunday, we celebrate the life giver. We celebrate Jesus Christ on His Resurrection Day, thanking God that tayo rin ay merong pag-asa ng muling pagkabuhay sa ating Panginoon. Amen? Alright? Isa pang typological significance po ng araw ng linggo ay sinabi po ni Justo Gonzales na yung creation account, di ba? Sabbath is Saturday. In other words, Sunday, yun yung first day of creation. Okay? At that typifies, no, yung nilalarawan niya, yun pong new creation natin in Christ. Okay, tayo bilang bagong nilalang ng Diyos ni Kristo dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Alright? Meron pa siyang isang ibang sinabi pero sapat na sa akin ito na tayo yung nagse-celebrate every Sunday
to celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, believing na tayo din ay magre-resurrect, no, sa huling araw na siya'y babalik at dadalhin sa kanyang kinaroroonan. Sineselebrate natin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamagitan ng dugo na nabuhos sa krus alang-alang sa ating kapatawaran at kaligtasan. Now, kung gusto mo namang i-observe yung Sunday or Saturday bilang rest day, pwede rin naman, di ba? Bakit hindi? At kung isa-celebrate natin yung Sabbath as rest day, well, we can find rest in Christ, di ba? Sapagkat sinabi niya, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Ang Sabbath ay tungkol sa rest. Kung gusto mo ng rest, then you may find rest in Jesus Christ. Pagod ka sa trabaho mo, pagod ka sa mga negosyo mo, pagod ka sa lahat ng ginagawa mo, then you can find rest in Jesus Christ every Saturday, di ba? At hindi lang pwede nating ilimit sa Saturday yung rest na pwede nating makuha sa ating Panginoon, kundi even every day, di ba? Napapagod tayo sa ating mga trabaho at we can find rest in our Jesus Christ. In our Lord Jesus Christ. Okay? So, number 2, what does our text tell us about gathering ng church? Sa ating text, nag-gather ang church ang gathering ng church ay communal fellowship meal. Okay? Tungkol sa communal fellowship meal. Sabi sa ating talata, nagsama-sama sila ng unang araw ng Sanlinggo, that was Saturday night. Okay? Upang pagputol-putulin ang tinapay. Sinabi ni Bob Atley na ito ay communal fellowship meal. Okay? Ito ay idiomatic expression. Yung breaking of bread ay idiomatic expression ng mga Hudyo, Christian Jews, para sabihin na ito ay tungkol dun sa Lord's Supper. Okay? Yung sa banal na hapunan. At ito pong banal na hapunan para sa kanila po ay hindi po yung katulad ng ginagawa po natin na maliliit lang na tinapay ang ating pinuputol-putol, kundi ito'y full meal. No? Full meal. Ang kanilang Lord's Supper, sa kanilang pag-practice ng Lord's Supper, it was a full meal. Mabubusog ka. Doon sa ginagawa natin, hindi ka naman bubusog, di ba? Although tayo ay may full meal, tuwing kailan? After ng worship, di ba? Tayo ay nagtitipon as a church, naiiwan yung iba para sila ay sumama sa isang full meal na dinidescribe, no, doon sa Book of Acts kung paano ang early church ay nag-gather together to break breads. Okay? Kaya maganda kung, of course, yung iba, naintindihan natin siguro kung bakit hindi sila nagstay. Kasi baka may gagawin pa sila or alam nilang hindi na kasya, di ba? Kaya dapat siguro kung gusto nating mag-celebrate ng full meal, dun tayo sa covered court, di ba? Magdala tayo ng kanya-kanya nating pagkain at tayo mag-celebrate para ipakita natin kung ano yung maranasan natin, kung ano naranasan ng mga early believers sa kanilang pagtitipon na may kasamang full meal bilang bahagi din ng pag-aalaala natin sa pakikipagtipan ng Diyos sa atin. I believe hindi lang sila nagsalo-salo dahil paalis na si Paul at ang mga kasama niyang missionaries. Sapagkat na-establish ng ating Panginoon sa mga disciples yung pagsasama na merong kainan. Okay? Madalas ang Panginoong Yesus, kapag kasama yung mga alagad, sila yung nagkakainan. So, na-establish ng Panginoon yon sa kanyang mga alagad at ito'y tinutularan ng mga apostles, ng mga disciples. At ang Panginoon ay isinagawa ang Lord's Supper at ipinagpatuloy ito ng mga mananampalataya during the Lord's Day, Sunday. So, ang pagsasalo-salo ng church members ay biblical na kultura
ng iglesia. Okay? So kung ito ay biblical na kultura ng iglesia, dapat ay kasama ka na nakikikain doon sa communal fellowship meal. Right? Kung hindi mo magawa na tuwing linggo ay sumama ka sa kainan, paminsan-minsan ay subukan mo na sumama sa kainan ng mga mananampalataya nang sa gayon, maipakita natin yung spirit na ito na meron sa early church at maintindihan natin kung ano yung meron dun sa pagsasama-sama. Bakit ba mahalaga na makisalo tayo dun sa communal fellowship meal? Yung iba na nag-stay dito, alam yung benefit nun sapagkat palagi tayo naiiwan sa communal meal at tayo masaya na nagkakainan at merong nade-develop sa atin na kakaiba na ginagawa ng Diyos sa ating pagsasama. Di ba? Pero may ilang nais kong ibahagi sa inyo kung bakit mahalaga na makisalo tayo doon po sa communal fellowship meal. Ikaw bilang isang anak ng Diyos, ikaw bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ay dapat makiisa dito sa kainang ito, pagsasalo-salong ito, kung ikaw ay isang anak ng Diyos. Ano ba yung dahilan? Bakit kailangan tayo magsalo-salo? Number 1, para naman makita namin kung gaano kalaki yung subo mo. Ganun ba yun? Yan ba yung benefit nun? Well, hindi. Okay? Pero pagka nagtatawanan tayo sa ganung paraan, di ba? Merong ibang espiritu na nananaig sa atin na parang nagiging isa tayong pamilya sa harapan ng Panginoon. Well, isang dahilan kung bakit mahalaga na tayo makisalo sa communal fellowship meal ay upang maipakita natin na tayo ay part ng family of God. Okay? Hindi ka naman makikisalo kung kani-kanino kung hindi mo tinuturing siyang kapamilya, di ba? Kayo bilang pamilya ay magkakasama, kayo nagkakainan magkakasama sapagkat kayo isang pamilya. So kung hindi tayo dadalo sa communal fellowship meal ng church, parang sinasabi natin, hindi ako kasama dyan. Kayo lang yan. Di ba? Bagamat tayo kasama sa worship, pero hindi tayo kasama sa communal fellowship meal, then meron tayong gustong iparating, di ba? Maaring hindi mo intensyon yon, pero yun yung pwedeng maging interpretasyon sapagkat ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos, pero hindi ka namin kasama sa communal fellowship meal. Mamaya, expound pa natin ito maigi sa ating closing part. Pangalawa na maaring dahilan kung bakit kinakailangan tayo makisalo sa communal fellowship meal para maipakita natin yung care sa bawat isa sa pamagitan ng pag-share ng meron tayo. Kainan yun, di ba? So mag-share ka ng food para dun sa mga wala. Di ba? At sa pamagitan nun, ipapadama mo yung care sa isang kapatid sa pananampalataya sapagkat hindi lahat tayo ay nasa ups ng buhay. Minsan nasa down moments po tayo at wala tayong, merong iba, nabalitaan ko, may nagkwento sa akin na merong nagpalibre sa kanya. Pagkatapos, sa hiya niya, nilibre niya, pero hindi na siya makakauwi kasi wala na siyang pamasahe. Yun na lang pala yung last money niya. Alright? Pero nagbibigay pa din siya, di ba? Kung ako yung inilibre niya, medyo makukonsensya ako noon at saka ma-realize kung gaano ko kamahal ng kapatid nito, di ba? Sapagkat nagsishare siya ng bagay na last money na niya para sa akin, di ba? Kung kayo ay makikisalo sa ating communal fellowship meal at kayo magdadala ng pagkain, then may papakita natin yung care doon sa mga kapatiran natin na maaring sa ngayon ay down ang kanyang sitwasyon financially. Di ba? Kulang pa ngayon kung tutusin dahil isang meal lang yon. Kung maraming pagkakataon siyang kulang, kailangan pa nating dagdagan yon upang maipakita ang care sa bawat isa. Pangatlong maaring dahilan kung bakit kailangan makisalo po tayo sa communal fellowship meal ay para ma-develop ang ating relationship sa isa't isa in the spirit of love. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, magmahalan tayo. Paano tayo magmamahalan? Paano natin may papadama yung pagmamahal na yun? Kung lagi tayong umiiwas. Di ba? At ayaw nating makisama sa isang pagtitipon, pagsasalo.
na nakikita natin ginagawa ng mga alagad sa early church. Nawa hindi ako nag-guilt trip, no, sa pagsasalita ko, pero nawa ay meron tayong naunawaan na mensahe ng Panginoon para sa atin. So ang pakiusap ko, kung hindi maiwasan na umalis agad ang iba, kahit paminsan-minsan makisalo tayo, or kayo naman yung mag-invite. Mag-invite kayo sa inyong tahanan ng mga kapatiran para makisalo at maramdaman natin na tayo magkakasama na isang pamilya sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Alright? Number 3, ano pa yung tinuturo ng ating talata tungkol sa church gathering? Sa ating text, ang church ay nag-gather for encouragement. Sa ating talata, sinabi riyan na si Apostol Pablo ay nangaral, dialegomai ang root word niya, at siya ay nagsalita. Logos ang kanyang root word. Okay? So, for the sake of discussion, dahil magkakaiba yung translation dito po sa dialegomai at logos, kunin po natin yung sinasabi sa Acts chapter 20 verse 2 na sa English Standard Version, ang ginamit po doon na pareho ding root word ng logos ay encouragement. So in other words, si Apostle Paul ay nagbigay ng pananalita ng encouragement sa mga believers sa church gathering. Okay? Kaya hindi pwedeng mawala sa church gathering ang encouragement through God's Word. Di ba? Last week ay may binanggit na po tayong ilang mga katotohanan tungkol sa kahalagahan ng encouragement. We come to church to be encouraged. We come to church to encourage. At sa ating text, ang unique po dito ay yung encouragement ni Apostle Paul ay mahaba. Yun lang yung kakaiba. Okay? Palagi, pagka si Apostle Paul ay dumadalaw sa mga churches na na-establish sa pamamagitan niya, ay ng Panginoon through him, ay ini-encourage niya yung mga believers. Pero sa pagkakataong to ay mahaba, no? Mahaba hanggang midnight. At hindi lang hanggang midnight, kundi until daybreak, no? Hanggang sa sumikat ang araw. So, gabi ng alas 6, nagpipreach siya, nag-encourage siya ng mga kapatiran, at inabot yun ng alas 6 ng umaga. Daybreak. Di ba? Ilang oras yun? 12 oras na preaching. 12 oras na, of course, minus yung kainan nila. Sapagkat pagkatapos kumain, nagpatuloy pa si Apostle Paul sa pananalita ng encouragement. Now, hindi ito license para kami mga pastors ay mag-preach ng 12 hours. Okay? Baka yung iba sa inyo, sumobra-sobra na yung tulog. Okay? Kasi 12 hours, di ba? Parang ano na kayo nun? Ha? Kompletong tulog na yun. 12 hours. Sobra pa. Di ba? 8 hours ng enough sleep. Pero, hindi ba, parang nakakahiya din minsan kasi pagka, yung iba nga, pag nanonood sa Netflix, tinatapos yung buong series, di ba? Ilang oras yung series na yun, ilang araw yun, pero natitiis niya. Di ba? Kaya parang nahihirapan ako intindihin yung sinasabi ng iba na yung listening span ng mga kabataan hanggang 30 minutes lang or so, di ba? Samantala, napapansin ko naman yung mga kabataan pagka nanonood ng series, hindi lang Korea series ang meron ngayon, kundi Chinese series meron na rin, di ba? Natitiis nila yung mahabang oras, di ba? Kaya parang nahihirapan ako intindihin yun. Hindi, pastor, dapat 30 minutes lang yung preaching kasi yung mga kabataan, maliit lang yung kanilang listening span. Very short. Na-observe ko naman, parang hindi totoo. Kasi, very focused sila sa panonood ng Netflix, di ba? At alam na alam yung mga kwento. Pagka pinakwento mo sa kanya, may memorize niya yun, di ba? Okay? Now, syempre naman, kaya naman siguro yung iba nakakatulog sa pagpipreach kasi baka naman boring kasi, di ba?
Boring. Sa umpisa, inaamin ng iba na medyo boring yung preaching natin lately kasi ba't meron pang mga ganun ng background, ba't di na lang idiretso yung point? Pero eventually, nare-realize ng iba na, yun pala yun, meron palang mensahe afterwards no, na dapat maintindihan natin para hindi tayo mali ng interpretasyon kasi yung iba, point ng point, wala namang power. May PowerPoint, di ba? PowerPoint. May point, walang power, di ba? Kasi mali yung interpretation, di ba? So, hindi kailangan mahaba ang preaching kung walang sense. Diba? Hindi rin kailangan magalit kapag mahaba ang preaching. Meron ba nagagalit pag mahaba yung preaching? Hindi mahalaga yung haba ng preaching kung ito ay tungkol sa ikaliligtas mo, kung ito ay tungkol sa ikatutuwid mo, kung ito ay tungkol sa ikatatatag ng pananampalataya mo, kung ito ay ikalalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Amen po? Mamaya, tingnan pa natin kung ano yung pwedeng masabi ng ating text tungkol dito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Number 4, sa ating text, ang church gathering ay sa bahay ng member ginawa. Ano yung sabi sa Bible, sa ating text? At may maraming ilaw, ibig sabihin gabi yun ng Sabado, sa silid sa itaas or upper room na pinagkakatipunan namin. Right? So, ibig sabihin nito, merong isang pamilya na nagbukas ng kanyang tahanan para sa gawain ng Diyos. Hello? At sigurado, kung babalik tayo sa kanilang time, may fellowship na mangyayari dahil aalis na sila Apostle Paul at ginagawa natin ito palagi. So, marami tayo. So, syempre, ang hahanapin nating lugar ay yung medyo malaki, di ba? Para magkasya tayo. Although, siguro, hindi rin magkakasya lahat kung madami, di ba? Pero at least yung pinakamalaking bahay na pwedeng puntahan nila, yun siguro yung kanilang pinuntahan para sila ay magtipon-tipon. Natanong sa atin ito, kung may lugar ba sa iyong tahanan para sa gawain ng Diyos, imumungkahi mo ba na sa inyo ito gawin? Hello? Kung may lugar ba sa inyong tahanan para sa gawain ng Diyos, ay imumungkahi mo ba na sa inyo gawin ang gawain ng Diyos? Last week, praise God, kasi may nabuksan na bagong Bible study doon sa Bible study nila Ate Levi, di ba? Malaki ba yung bahay? Hindi. Hindi ganun kalaki yung bahay, pero nagbukas yung kanilang pamilya ng kanilang tahanan para sa gawain ng Diyos. So, hindi kailangang malaki-laki yung bahay natin para sabihin, hindi, wag muna sa amin kasi maliit lang yung bahay namin. Maliit lang din yung bahay nila. Diba? Pero, open ang kanilang family sa gawain ng Diyos. Ano yung ipinapakita ng isang pamilya na bukas ang kanilang tahanan sa gawain ng Diyos? Gusto niyo malaman kung ano yung pinapakita ng isang pamilya na bukas ang kanyang tahanan sa gawain ng Diyos? Number 1, pag binuksan mo yung tahanan mo sa gawain ng Diyos, then ibig sabihin nun may malasakit ka sa gawain ng Diyos, di ba? Kasi alam mo yung concern, kung ikaw yung nasa panahon na ito, alam mo na kailangan magtipon-tipon, ikaw yung may malaking lugar. Naku, mahirap, maraming trabaho. Baka, syempre, magkakainan, daming dumi niya, maglilinis ako, sa iba na lang. Di ba? So, may magandang kaisipan. Siguro yung iba sa atin kung bakit hindi natin pinagbibigyan na sa atin tahanang gawin ang gawain ng Panginoon. Pero kapag ginawa mo yon, may papakita mo yung malasakit mo sa gawain ng Diyos. Ano pa? Number 2, pwedeng sa iyong pagpapakita ng pagbubukas ng iyong tahanan sa gawain ng Diyos ay pinapakita mo na handa mong paglingkuran ang kapatiran. Siyempre, matrabaho nga, di ba? Pero the fact na binuksan mo yung tahanan, handa kang mahirapan pagkatapos. In fact, preparation pa lang, may trabaho na. At pagkatapos ng gawain ay may trabaho pa rin. So, in other words, when you open your house for God's work, then it shows that you are
willing to serve the church, willing to serve the brothers or the brethren. At isa pa na pinakamagandang ipinapakita ng isang pamilya na bukas ang kanilang tahanan sa gawain ng Diyos ay ang Diyos sa kanyang end, I'm sure ay i-reward niya yung mga pamilya na yon na bukas ang kanilang tahanan sa gawain ng Diyos. Amen? God will bless the families who are open para sa gawain ng Panginoon. Again, I hope hindi ako nag-guilt trip dito. Pero kung hindi ka pa handa na buksan ang iyong tahanan para sa gawain ng Diyos, okay lang siguro yun. Basta't magpatuloy ka lang sa gawain ng Diyos. Di ba? Hindi na open yung bahay mo sa gawain ng Diyos, tapos hindi ka pa uma-attend sa gawain ng Diyos, ibang usapan na yon. And I'm sure walang ganun sa atin. Amen po? Tayo ay may malasakit sa gawain ng Diyos, tayo ay handang maglingkod sa kapatiran, at ang Diyos sa kanyang end ay i-reward ang good works ng bawat isa po sa atin as we open our homes sa kanyang gawain. Now, tungkol kay Eutychus sa verse 9, makita natin na si Eutychus ay napahimbing sa kanyang pagtulog, at napansin nyo ni Apostle Paul o ng mga kapatid, syempre, pagka nahulog, namatay, may commotion doon, di ba? At si Paul ay agad-agad na bumaba para siya'y damputin, at sinabi ni Apostle Paul na huwag kayong magkagulo or don't worry, don't panic. Wika niya, buhay siya. At ang binata na may umuwing buhay at lubusan silang naaliw. Okay, ibig sabihin, takot na takot sila noong time na yon, bagabag sapagkat namatay yung isang binata. Of course, yung family noon ang siyang unang-unang bagabag. Pero sa biyaya ng Diyos ay nabuhay, isang miracle na pinakita ng Diyos through Apostle Paul. Ano yung gustong ituro ng Lord sa atin dito? Number 1, pwedeng matulog pag mahaba yung preaching. As in, tulog siya na Eutychus, di ba? Tulog. Pwedeng mahaba yung preaching. Pag mahaba yung preaching, pwede rin matulog. Di ba? Kaya lang, pag natulog ka, ano mangyari sa'yo? Makamamatay ka, ilang problema, kaya wag na lang. Wag na lang. Okay? Pero katulad na binanggit ko po kanina, itong pagkakabanggit na ito ni Evangelist Luke sa kanyang narrative ay isang pamamaraan niya upang maipakita sa mga nagko-question sa apostleship ni Apostle Paul na totoong apostle si Paul sapagkat ginagamit siya ng Diyos sa pamamagitan ng himala. Alright? At ang himalang yon ay authentication ng apostleship ni Apostle Paul. Sineselyuhan ng Diyos ang pagiging apostol ni Apostle Pablo sa pamamagitan ng himala na kanyang pine-perform. Right? Now, balikan natin si Eutychus na natutulog. Okay? Hindi kaya siya natutulog, no, yung binatang ito ay pinilit lang kaya siya na umattend, kaya nahimbing ang kanyang pagkatulog. Tandaan po natin na sino mang hindi interesado sa Diyos ay tutulugan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hello? Sino mang hindi interesado sa Diyos ay tutulugan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi kaya na itong binatang ito na si Eutychus, kaya siya nakatulog, dahil puyat. Puyat. Hindi pala yun ang gusto kong sabihin. No? Hindi kaya na ang binatang ito ay pinilit na maupo dun sa delikadong lugar basta lang makapakinig. Di ba? Kasi puno na yung lugar, maliit yung lugar, yung pinakamalaking space na meron sila ay enough lang para sa iilan. Paano kung siniksik mo yung sarili mo?
Wala ka nang ibang mapuntahan, kundi, hindi, wag dyan, delikado dyan. Hindi, para lang makapakinig ako. Kaya lang nakatulog. Pero ang ganda ng hangarin kung gano'n, di ba? Sapagkat makapakinig lang ako, kahit doon ako sa pinakadelikadong lugar. Remember, ang sino mang interesado sa Diyos ay gagawin ng lahat, makapakinig lang ng salita ng Diyos, di ba? Parang pandak na tao, si Zacchaeus, di ba? Maliit siya, hindi niya makita si Jesus. So, ano ginawa niya? Umakyat siya sa sycamore tree. Alam niyo yung sycamore tree, matinig po yun. Tiniis niya yung masugatan siya para makita niya lang si Jesus. Hello? Ganon ka ba ka-excited na makita si Jesus? Ganon ka ba ka-excited na marinig ang salita ng Diyos? Sa kahit isang lugar na kung saan makasigit ka lang para marinig mo yung salita ng Diyos. Well, yun ang bine-bless ng Lord. Pwede ka namang matulog, basta pinapanaginig pa mo yung preaching, siguro pwede. Ano sabi sa Jeremiah 29:13? Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyong akong hahanapin. Right? So meron sa ating parte na nananabik tayo sa salita ng Diyos at yung pananabik na yun ay hindi ka paantukin. Right? Pananabik sa salita ng Diyos. So Sunday morning na. Sunday morning, paalis na yung mga alagad. Paalis na sila Apostle Paul, sila Luke, at iba pang mga missionaries. Nakita po natin dito na very detailed yung presentation ni Luke sa kanyang narrative tungkol sa mga lugar na pinuntahan po nila. Saan mga pinuntahan nila? Sa Ason, sa Mitilene, Chio, Samo, Mileto, sa Asia. At papunta sila sa Jerusalem. Okay? So, try natin mag-reflect dun sa mga pinuntahan nilang lugar. Binasa ko ng konti yung sitwasyon sa nilakad ni Apostle Paul na bulubundukin yung kanyang nilakad, mabato. So, mahirap po yun, maglakad. At ang kanilang paglalayag ay minsan delikado sapagkat may bagyo na pwede silang masiraan o mawasan ang kanilang barko at sila'y mamatay. Okay? So, marami silang iniikot, no? Ito na yung kanilang third missionary journey. Sana alam natin yung pagod nila Paul and others sa paglalakad at paglalayag sa iba't ibang lugar para maintindihan natin ang pagod na mayroon sa ministry. In other words, sana alam natin ang pagod sa ministry. Sana alam natin yung pagod ng mga musicians at song leaders sa pagod sa ministry para ma-encourage natin sila, no, kahit pa paano. Di ba? Sana alam natin yung pagod ng kids outreach team, mga volunteers, para ma-encourage natin sila sa pagod na ibinibigay nila binubuhos sila sa ministry ng Panginoon. Sana alam natin yung pagod ng women sa paghahatid ng salita ng Diyos sa kapwa nila. Women, para na sa gayon, ma-encourage natin sila, di ba? Sapagkat napapagod sila sa ministry. Sana alam natin yung pagod at lalim ng concern ng ating deacons para maibigay lang yung pangangailangan sa mga needy. Para na sa gayon, ma-encourage natin sila. Sana alam natin yung pagod ng mga young adults sa pagmi-minister sa mga youth, no? Para ma-encourage din natin sila. Sana alam natin yung pagod ng ating financial secretary para ma-encourage din natin siya. Sana alam natin yung pagod ng mga magulang natin para kumita ng pera para sa pamilya, para ma-encourage din natin sila. Or retired na sila, pasalamatan natin sapagkat sila'y nagpagod para tayo ay mapalaki at tayo naman na nagtatrabaho na ang magpagod para sa kanila. Sana alam natin ang bigat ng burden ng pastor at pagod sa ministry para ma-encourage natin siya. Right? Now, yung Jerusalem, ang pinaka-target ni Apostle Paul at ng mga kasama niyang misyonaryo
para ihatid ang collected offerings para sa needy doon. Okay? Kaya sila interesado makapunta agad sa Jerusalem para madala nila yung nakolektang offering. Kasi may mga mahihirap doon sa Jerusalem. At naintindihan po natin yan last week. Pero ito yung point. Tingnan nyo. Tingnan nyo, yung magbibigay ng tulong, di ba? Ikaw yung magbibigay ng tulong. Ikaw pa yung mapapagod sa pagdadala ng tulong. Nakuha natin yan? Ikaw na yung magbibigay ng tulong, ikaw pa yung pagod para dalhin yung tulong. Okay? Parang kapag may alam ka bang nangangailangan, gusto mo ba na sila pa yung pumunta sa'yo? Parang ganun tayo minsan, no? Ikaw may kailangan, ikaw lumapit. Pero ito, iba yung ginawa, no? Yung may kailangan, yun yung nilapitan nila at kahit merong kasamang pagod, sila ay nagpunta. Okay? I'm sure yung pinuntahan nila, no? Tuwan-tuwa at hiyang-hiya. Grabe kayo pa yung nagdala nitong tulong na ito, samantalang pwede naman kami magpunta para kami yung mapagod, hindi na kayo. Well, ano yung gusto sabihin ng Lord sa atin? Handa mo bang puntahan ang sino mang nangangailangan para maipadama mo sa Kanya ang malasakit at tulong na abot ng iyong makakaya? Handa ka bang pumunta sa alam mong taong nangangailangan para maipakita ang care, ang love, ang support? Wala ka mang pera, pero dahil nandun ka, you are a big blessing para sa Kanya. So what do we learn about God sa ating pinag-aralan ngayon? Okay. Number 1, hindi intensyon ng Diyos na itali tayo sa batas. Okay? In relation ito dun sa Sabbath, di ba, na kino-contest sa atin ng mga Sabadista. Bakit hindi tayo Sabado nagsisimba? Friday night hanggang Saturday night. Okay? Yun yung Sabbath day. Well, hindi intensyon ng Diyos na itali tayo sa batas. Naglagay ang Diyos ng batas para malaman nating tayo ay failure, tayo ay sinners, at tayo ay, dahil makasalanan, doomed to death. For the wages of sin is death. Sa Acts chapter 15 ay nag-conclude si Apostle Peter na ang batas ni Moses ay hindi rin naman nakayanan ng kanilang mga ninuno. Nag-fail din yung kanilang mga ninuno at maging sila ay failure sa pagsunod ng batas ng Diyos. Si Apostle James ay sinabi na magawa mo man ang isa sa mga utos, ngunit nag-fail ka sa isa, ay nag-fail ka na sa lahat. Sa Romans chapter 3 verse 23, sabi ni Apostle Paul, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos ng katuwiran ng kaluwalhatian. At ang kasalanan ay may kabayaran ng kamatayan, hindi lang yung physical death, kundi walang hanggang apoy sa impyerno. Ang tanging paraan ng Diyos para iligtas niya tayo ay gumawa siya ng isa pang batas na may papataying iba para sa atin. Sino yun? Ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kung tayo'y mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, kung tayo'y tatanggap sa Kanya at sa sampalatayanan ng Kanyang pangalan, then bibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na tawaging Kanyang anak. Sino mang manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins so that you will receive the gift of the Holy Spirit. Number 2, may communal fellowship meal na inihanda ang Diyos sa New Heaven para sa mga nananalig sa Kanya. Sa Revelation chapter 19 verse 9, "At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyahan sa piging sa kasal ng kordero." Idinugtong pa niya, ito'y tunay na mga salita ng Diyos. So merong marriage supper of the Lamb na mangyayari sa New Heaven, kung saan doon tayo makikisalo sa Diyos ng isang malaking selebrasyon na tayo'y ikakasal sa Kanya.
In other words, yung communal fellowship meal na ginagawa natin dito sa lupa, kung tayo nagkakasama, pinapakita natin isa tayo doon sa makikiselebrate, doon sa full meal at forever joy in the presence of our God and King. Kaya kung hindi mo pinapakita yung sarili mo na interesado kang makipag-fellowship sa kapatiran sa isang full meal, fellowship meal, then parang hindi ka rin interesado na ikaw ay makakasama doon sa isang marriage supper of the Lamb na kung saan tayo ay kabahagi at ikakasal sa ating Panginoon at merong malaking selebrasyon na naghihintay sa atin sa Kanyang pagdating. Ang ating pagsasalo-salo ay isang foretaste. Patikim na sa atin yon nung isang malaking selebrasyon na mangyayari sa pagdating ng Panginoon na tayo ikakasal sa Kanya at merong salo-salong magaganap doon sa kalangitan at malulubos ang ating kaligayahan. Tinakda ng Diyos ang second coming ng Kanyang anak upang lubusin ang ating kaligtasan. In other words, matatapos din ang pagpapagal natin sa ministry. Kasi darating din ang Panginoon. Pagod ka man sa ministry, pagod ka man bilang tatay sa pagtatrabaho, pagod ka man bilang nanay sa iyong pagtatrabaho sa loob ng tahanan, babalik ang Panginoon. Matatapos din ang lahat ng ating paghihirap. Kaya kung pagod ka na, alam mo kung ang pinakamagandang prayer, Lord, please do come. Dumating ka na po, Panginoon, para matapos na yung aming paghihirap at matamasa na namin ang buhay na punong-puno ng kaligayahan sa iyong piling magpakailanman. Tatanggapin ng mga unang disciples ang reward dahil pinaglingkod nila sa Diyos ang kanilang buhay at sa Kanyang iglesia ay pinaglingkod nila ang kanilang buhay. Napagod sila sa ministry at ire-reward ng Diyos ang pagod nila sa ministry. Tayo rin naman na nagpapagod sa ministry sa kabila ng mga paghihirap, pagsubok ay pinipili pa rin nating mapagod sa alang-alang sa gawain ng Panginoon, then God will surely reward you for the good works that you have done for Him. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sila Apostle Paul, hindi nagsasawang maglingkod sa Panginoon. Kahit pagod na sila, kahit nakakapagod yung maglakbay, kahit na merong pasakit na kanilang dalahin, kahit merong threat or banta ng kamatayan, sila ay patuloy naglilingkod. At dahil sa kanilang katapatan ng Lord ay i-reward sila sa kanilang good deeds, sa kanilang sacrifices, sa kanilang pagpapagod sa gawain ng Panginoon. Napapagod ka na ba sa ministry? Magandang sign yan, sapagkat yan ay i-reward ng Diyos in due time. Para sa mga YA, I believe yung reward na yon ay mapapangasawa mo. Praise God. At iba pang mga pagpapala na ang Diyos ang magkakalob sa atin. Let's all stand up and let's continue to focus our minds and hearts sa salita ng Panginoon. Patuloy natin na damhin ang presensya ng ating Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit. God is here in our midst and He knows your heart. He knows what's in your mind. Alam niya ang iniisip mo, alam niya ang laman ng iyong puso. Maaring sa mga sandaling ito, may ilan sa atin na feel niya yung somehow guilt sapagkat minsan hindi tayo bukas sa gawain ng Diyos. Minsan hindi tayo interesado sa mga gawain ng Diyos. Dinadahilan natin yung mga trabaho natin, mga kailangan nating gawin to the point na kulang tayo ng partisipasyon sa Kanyang
mga gawain or makisalo man lang sa kainan, communal meal ng mga believers in Christ. Yamang ito ay piniprescribe ng salita ng Diyos sa atin na tayo magsama-sama to break breads. Hindi lang ito yung maliit na tinapay na ating pinagsasaluhan, kundi isang full meal na kung saan merong nais ang Diyos na likhain sa atin, sa ating pagsasama, sa ating fellowship. Na tayo ay makadama ng care sa bawat isa, na tayo ay makapagpadama ng love sa bawat isa, magtawanan, magbigayan, magkulitan, magmahalan. Pinapaalala ng Diyos sa atin na merong isang malaking selebrasyon na inihanda siya para sa atin. Ikakasal tayo sa ating Panginoong Yesus bilang kanyang katawan, bilang kanyang iglesia sa huling araw. Babalik siya upang ganapin ang lahat ng ito at makakasama tayo sa isang malaking selebrasyon. Isang malakihang pagsasalo-salo ng mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya gusto ng Panginoon sa lupa pa lang, simulan na natin itong gawin. Ating maranasan, ating maramdaman kung anong meron dun sa full meal, dun sa pagsasalo-salo ng mga magkakapatid kay Kristo upang sa gayon mangyari yung layunin ng Diyos sa atin na tayo ay lumalim sa ating pagmamahalan sa bawat isa. Kasing lalim ng pag-ibig na pinakita sa atin ng kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ay nag-spend ng time sa kanyang mga disciples para sila ay hindi lang mag-aral kundi kumain. Nais ng Panginoon na tularan natin ang kanyang example that we come together as a church for breaking of bread, for a full meal, so that we will be able to express yung care, yung love, yung joy of being together in Jesus Christ. Maring yung iba ay nagdududa pa sa kanyang kaligtasan. Ako ba talaga ay anak na ng Diyos? Ako ba talaga ay tunay ng mananampalataya? Ako ba talaga ay kabilang na doon sa iglesia na kung saan ikakasal sa Panginoong Hesus? At gusto mo na ikaw ay mapabilang doon sa pamilyang yon. Gusto mo na ikaw ay mapabilang doon sa mga mananampalataya kay Kristo na merong katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ang mabuting balita ay gustong-gusto ng Panginoon ay pagkaloob ang kanyang kaligtasan, ang pagliligtas niya sa lahat ng sino mang handang magsisi at tanggapin si Jesus na kanyang anak bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. So kung meron sa atin na nais na magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, meron sa atin na nais na ipahayag ang pagsisisi ng kanyang mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos at pagtanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, ito yung magandang pagkakataon para gawin mo ito sa harapan ng Diyos. Magpakumbaba ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos at ikaw'y papatawarin niya at buksan mo ang pinto ng iyong puso at pagariin si Jesus sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ang kanyang pangako sa lahat ng sino mang tumanggap, sa lahat ng sino mang manampalataya sa kanyang anak, ay pagkakalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Handa kang patawarin ng Diyos, handa kang pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan mo gumawa ng isang mahalagang desisyon sa iyong buhay na ikaw ay magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. At binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon kahit ngayon na ipahayag mo ang iyong pagsisisi at pananampalataya sa kanyang anak na si Hesus. Panginoon, alam mo po ang damdamin, hangarin, puso ng bawat isa sa amin. Naririnig mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. At sa bawat mga nilikha mo, Panginoon, na nagsisisi, sila'y pinapatawad mo even right now in Jesus' name. Sa lahat ng mga anak, mga nilikha mo na binubusan ang kanilang pintuan ng kanilang puso upang tanggapin ka bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas, sila po ay pinagkakalooban ninyo po ng karapatan na tawagin mong anak at pinapangakuan sila ng buhay na walang hanggan.
dadali mo sila sa inyong kaharian at kasamang makikipagdiwang sa isang malakihang pagsasalo-salo sa iyong kaharian. Pinapanampalatayanan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ay mabuti, sa iyong biyaya kami naligtas. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, meron kaming buhay na walang hanggan. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan sa amin na kami pinili mo out of many. Maraming tao sa mundong ito, pero kami ay tinawag mo minsan isang araw, Panginoon, nung kami makarinig ng iyong mabuting balita. Tinulungan mo kami, Panginoon, na ma-realize ang aming kasalanan at tinuruan ko pa paanong magsisi. At kami naman, bilang tugon sa inyong mga salita, bilang tugon sa inyong mabuting balita, ay nagpakumbaba at humingi ng tawad at tinanggap ka sa aming mga puso bilang Panginoon na tagapagligtas sa aming buhay. At mula nung pinahayag namin ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, pinaranas nyo sa amin ang isang bagong kapanganakan, na born again kami at binago mo ang aming puso, binago mo ang aming pag-iisip, na dati kami ay nagmumura, na dati kami ay gumagawa ng mga bagay na hindi ko mo kalooban, pero yung puso namin ay biglang nagbago na iba na yung hangarin ng aming puso. Patungkol na sa iyo ang nais naming gawin. Yung mabubuting bagay at kalooban mo ang gusto ng aming mga lakarin, ang aming pag-iisip ay dinadala sa iyong kalooban. Sapagkat binago mo ang aming puso, magmula nang kami ay nagsuko ng aming buhay sa inyo. So Lord, we thank you, Father God, for choosing us. Pinili mo kami upang maging katulad ng inyong anak. Yung larawan ni Kristo ng katuwiran ay nais mo na maging pamumuhay po namin. Kaya naman ang iyong banal na Espiritu tumahan sa amin upang sa pagtahan ng iyong banal na Espiritu sa amin ay marinig namin ang iyong saway, marinig namin ang iyong gabay. At kami naman bilang nagpapasakop sa inyo, tinanggap ka bilang aming hari, ay nagpapasakop sa inyong kalooban, sa inyong kagustuhan, sa inyong nais para sa aming buhay. Hindi na yung nais namin na kung saan kami ay lumilihis sa inyong landas, kundi yung nais mo na kami lumakad sa iyong landasin, sa iyong katuwiran, kami ay mabuhay. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagharap namin sa mga tukso at kasalanan na araw-araw na aming kinakaharap. Panginoon, tulungan mo kami magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Lord, help us to become overcomers, Panginoon. Ma-overcome namin ang sins and temptations na aming kinakaharap sa bawat araw. Kaya naman kami sa mga sandaling ito ay nagtatalaga na aming buhay para makinig lagi sa inyo, makinig sa iyong saway. Tuwing kami sinasaway mo sa mga kasalanan, Panginoon, makikinig kami. Kung kami patuloy mong ginagabayan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita at maging ng ibang tao, na aming pastor, na aming mga kapwa mananampalataya, sinasaway kami at ginagabayan sa katuwiran mo, Panginoon, kami handang sumunod, makinig sa inyong saway at gabay, upang sa gayon kami patuloy na mamuhay ayon sa iyong katuwiran, lakaran ng iyong landasin. At salamat sapagkat tuwing kami nagkakamali, pinapatawad niyo po kami. Tuwing kami nagkakasala, handa kang patawarin ng sinumang lumalapit sa inyo, tumihingi ng tawad sa inyong harapan. Ginagawa mo yon sapagkat layunin mo na kami pabanalin hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Kumikilos ang iyong banal na Espiritu sa amin upang kami i-convict sa aming mga kasalanan, i-convict sa lahat ng bagay na matuwid, nang sa gayon panatilihin mo kaming banal hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Salamat po sa pagkilos niyo po sa aming mga buhay. Salamat sa mga pagbabagong ginagawa mo sa aming buhay. Kung meron sa amin na nananatili pa rin sa isang kasalanan na hindi niya mapagtagumpayan, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan ito sa pangalan ni Jesus. Nagpapasakop kami sa inyong kalooban at handang maglingkod sa inyo nang kahit kami mapagod, sapagkat ikaw ay hindi lang napagod kundi namatay para sa amin upang kami ay mabuhay. Lord, we thank you so much for your love for each
and every one of us. Salamat po sa iyong grace, salamat sa iyong forgiveness, salamat po sa promise mo ng eternal life, salamat po sa presence mo sa aming mga buhay through your Holy Spirit. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Salamat po sa mga problema na aming na-overcome, na pagkatagumpayan dahil sa iyong pagtulong po sa amin. Patuloy po namin dinadalangin ang bawat isa sa mga may sakit, Lord. We pray that you will grant your healing grace to be upon our brothers and sisters who are sick in Jesus' name. You know them by name. Alam mo po ang mga pasakit na kanilang dinadanas. Dalangin po namin na patuloy ka magpakahayag sa kanila. Maaring ang iba sa amin ay dinidisiplina mo. Maaring iba sa amin ay may kasalanang nagawa kaya siya ay nagsasuffer ng consequence ng kanyang sin. Lord, we pray that you will help us understand our situation so that we can come to you in humility and ask for forgiveness. Sabi mo sa iyong salita na kung i-confess namin ang aming mga sins to one another, then kami ay gagaling. Sinabi mo rin sa mga taong iyong pinagaling, ni kayo nasa lupa, na matapos mo silang pagalingin, ang sabi mo sa kanila, sin no more, or something worse may happen to you. Tulungan mo kami maintindihan, Panginoon, na minsan, dahil sa aming kasalanan, Panginoon, kami nagsasuffer at nakakaranas ng worse conditions at wala kaming ibang dapat gawin kundi magpakumbaba. Aminin ang aming mga pagkakamali. Alisin ang pride sa aming mga puso. Humingi ng tawad sa iyo, humingi ng tawad sa kanino mang tao na nagawa namin ng kasalanan upang kami ay gumaling. Although sinabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, na kung kami ay hihilin anuman bagay sa iyong pangalan, ay ibibigay mo sa amin yon, Panginoon. And so, Lord, we trust, Lord, sino man sa amin ang may karamdaman sa pangalan ni Jesus, Lord, we pray in the name of Jesus Christ for your healing touch to be upon our sick body. Salamat po sa mga testimonies ng healings every Wednesday. Binabalita po namin ang mga kabutihang ginawa mo po sa amin sa mga testimonies ng iyong mga anak. Salamat po sapagkat ikaw ay tumutugon sa aming mga dalangin. Ikaw ay nagpapagaling. Ikaw ay tumutulong sa lahat ng aming pangangailangan. And so we thank you. We glorify you, Lord Jesus, for your goodness. Thank you so much. Salamat din sa dagdag na taon sa mga may kaarawan. Lord, we pray that you will continue to grant blessings to be upon them. Sila ay patuloy na lumalim sa kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon, at magpatuloy sa kanilang paglilingkod kahit nakakapagod. Lord, we are so much blessed today for your word. Salamat po sa mga panalangin na alam po namin na may katugunan sa inyo. At kami humihiling, Lord God, minsan pa, bawat linggo, hindi kami magsasabang humiling, Panginoon, na kami palakasin po ninyo. Holy Spirit, we pray for your empowerment upon each and every one who are here right now in Jesus' name. Lord, fill us with your presence. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. Pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya. Palakasin kami sa mga panahon ng aming panghihina, Panginoon. Pang sa gayon, Panginoon, ma-overcome po namin ang lahat ng mga tuksot kasalanan sa aming buhay. In Jesus' name. We pray, Father God, for boldness in sharing your word. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang sa pagbabahagi ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi ka sa ibang aming mga kakilala upang sila rin sa kanilang mga kasalanan ay mapatawad at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng pananampalataya namin sa inyo. Lord, we pray that you will use each and every one of us as a blessing. Panginoon, bless us so that we may be a blessing to our family. Bless us so that we may be a blessing to our neighbors. Bless us so that we may be a blessing to others, Panginoon, na nakakasalamuhan namin sa araw-araw. Patuloy kami magliwanag sa sanlibutan ito at makita ka sa buhay namin at maluwalhati ka, Panginoon, sa buhay namin. We pray for our brothers and sisters, Panginoon, na
sa kanilang kabuhayan, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho. Lord, we pray for favor, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. We pray for wisdom, Lord, sa kanilang pagmamanage ng kanilang trabaho, ng kanilang oras, Panginoon, ng serbisyo na dapat nilang ibigay sa mga tao. Panginoon, we pray that you will bless them with knowledge, skills, Panginoon, na kailangan po nila. Bless them with transactions, Panginoon, na madideal po nila in Jesus' name, Panginoon. Bless them, favor them, Panginoon, with customers, Panginoon, with promotions in Jesus' name, Lord God. Bless you po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami na lagi kang unahin at ang katuwiran mo ang lagi naming sundan, lakaran, nang sa gayon idagdag mo sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Bilang iyong lingkod, hayaan mo po na igawad sa bawat isang iyong biyaya sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.